Nagbabala si House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na posibleng magkaroon ng conflict of interest sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos lumutang ang mga pangalan ng mga miyembro ng legal team ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Ridon, magsisilbi kasing witnesses sina Michael Poa at Reynold Monsayak. Questionin ang dalawa sa naging pamamaraan ng OVP at Education Department sa paggamit ng confidential funds. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang isang political analyst at professor sa University of the Philippines, Los Baños, Professor Antonio Contreras. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Prof. Magandang hapon po. Okay, unang-una, ano pong masasabi ninyo rito sa pahayag ni Congressman Ridon na posibleng conflict of interest sa impeachment ni VP Sara, yung pagiging witness ni Michael Poa at Reynold Monsayak? Malinaw naman po na kung ipapatawag. Sa ngayon naman, pwede naman na ipasok, ibigay ang pangalan ni Poa, saka yung isa pa na si Monsayak, dahil hindi pa naman nagsisimula ang proceedings na kung saan maaari silang ipatawag. Pero the moment na ipatawag sila bilang witness, hindi naman necessarily si Vice President Duterte lang ang magpapatawag sa kanila, magpepresenta. Ang tatawag siyempre dyan yung komite. O baka ipatawag din sila ng complainant. So, pag ganun, ay talaga magkakaroon ng conflict of interest dahil abogado sila. Hindi na sila pwedeng magkasama na sila doon sa iimbestigahan, di ba? And yun nga, Professor, ito yung sinasabi. Actually, ito, Professor, hindi ko na-monitor. No? Sumagot na ba si VP Sara? Parang hindi pa po yata. No? Ano po yung mawawala sa, kumbaga, ano yung mapupunta ba sa disadvantage si VP Sara pag hindi siya kagad, binibigyan siya ng 10 days para sumagot doon sa impeachment complaint. Pero sa ngayon po ay wala, and I think sa March 16, yung magpapaso, yung 10 days po na yan. Ano yung nakikita nyo senaryo po? Pag hindi siya mag-submit, para na rin niyang winave yung right niya. So magpuproceed pa rin yung proceeding. Patuloy yun at kung ano man yung hawak na ebidensya ng complainant at saka ng komite, ay para na niyang hindi sinagot. Kasi kapag hindi siya sumagot, walang sasagutin, nasagot ang complainant. Di ba? So ang magiging basehan na lang ngayon yung mga papeles na sinadmit. At doon magkakaroon pa naman ng pagdinig yan eh. So kung maaring hindi siya nag-submit, hindi siya maaring sumagot, pero pagdating sa evidentiary hearings na kakantakin ng House Justice Committee, ay maaring makumpel siya na maglabas ng dokumento. Dahil ang committee naman pwede mag-subpoena. Sa ngayon nga, pinasubpoena na ni Chel Jokno ang salad niya at saka yung mga record sa bangko. Paano kung hindi siya mag-cooperate at ayaw niya mag-submit? Pwedeng mangyari yun eh. Ayoko lang. Di ba? Hindi naman siya hindi niya call yun kasi ang isa-subpoena yung bangko. At saka yung AMLAC. At saka yung salin niya naman, sinabit naman niya yan sa opisina. Malamang sa Malacanang o sa DOJ, sa Ombudsman, meron yun. So, hindi naman siya ang kailangan mag-submit ng dokumento na yon. At kung ang nangyari ng House hearing nung tanda mo yung Quadcom, kaya niya, she got away with not answering questions properly and quarreling with the members of the committee. I don't think that will happen now. Or kung ganunin man niya yun, to her disadvantage. Or baka hindi siya mag-appear at all in the future. Well, in the first, this is waiving. This is already a court proceeding. Sui generis, pero quasi-judicial process na ito. Pag hindi siya mag-appear, then waive na yung kanyang right. And Professor, ano yung take? Ano nakikita nyo? Ano yung analysis nyo sa nangyaring deliberation po ng House Committee on Justice? Kasi although may mga na-object, pero marami pa rin naman. Yung votes naman ay nakita naman natin, overwhelming po. Yun ang imbotohan. 54-1. Ibig sabihin niyan, overwhelming. Yes. At isa lang ang kumontra, si Bong Suntay. At maging yung iba na kumontra ay bumuto na rin. So actually, pero we have to be cautious. This is just determination of substance and form.
hindi pa yung determination of probable cause. Kasi iba pa yon. But with that, alam mo na siguro kung meron ng malaking number. At meron pa nga akong nabasa na mga 200 daw ayon sa uling bilang. Oh, yun nga. Very confident naman si Bel Zamora na meron silang number. They only need one-third of the entire House membership. But I think last time daw na nagbilangan, meron ng 200 na mga members ng House. Sobra-sobra na. Oo, Sobra-sobra na. yun nga yung tatanong ko nga actually, pero nasagot niyo na, Prof. Pero naalala mo, partner, na huli natin nakausap si Professor Contreras, medyo strong ho yung naramdaman nyo nung nalaman nyo nagbigay ng statement, yung NUP nung time na yon, di ba? Tatandaan ko, sir, alam ko, disappointed yung tone nyo noon na bakit kayo nagbigay kagad ng statement na hindi kayo boboto sa isang impeachment kung walang panibagong ebidensya. Pero ito, sumagot na po yung NUP at anong reaction nyo sa kanilang naging tugon po? Well, pabago-bago naman sinasabi ng NUP kasi malinaw na sila mismo parang walang group chat, di ba? Nung day na naglabas ng si Congressman Puno, ay mismong si Brini Abante isa nag-endorse ng impeachment complaint. At maging si Congressman Defensor ay nagsalita na rin na para sa kanya, yun nga lang daw na pagbabanta patayin ang presidente, ang first lady at ang dating speaker ay talagang matibay na ebidensya na. So, mukhang nag-backtrack naman sila. Hayaan na daw nila ang kanilang mga miyembro na pumoto ayon sa konsensya. Pero nga yung point ko, I think, yung mga nagsasalita ngayon, like, I was so disappointed, for example, with Janet Garin, when she said that hindi pa niya sure and hindi pa siya decided. Well, I don't know. Sabi ko nga, maraming mga congressman siguro ngayon na nagpapaligaw o siyempre pag naman kasi sabihin mo na boboto ka na pabor, wala nang lalapit sa'yo, di ba? Pero kung sabihin mo medyo nag-iisip pa ako, baka may lalapit sa'yo. So pwede ka na magkaroon ngayon ng leverage. Politika kasi yan. This is not just about judging the guilt or the innocence of the Vice President. It could also be an opportunity for members of Congress to exercise their political savvy and have leverage na okay, sige, kunyari, hindi mo na ako bumoto para lapitan mo ako para anong pwede mo sa akin ibigay para ako'y bumoto one way or the other. So, dalawa ngayon ang lalapit sa kanila. Ayun nga. Sabi nga nung iba, maaaring strategiya. Oo, ito mga ginagawa na hindi natin nilalahat. Oo. Maaaring, I'm not saying, but it's just illegit naman yan na trabaho ng mga politiko. May mga gusto silang, well, sa isang ordinaryong mamamayan, tingin nila mukhang hindi prinsipyadong move. Pero sa politika kasi, it's basically manipulating your options, having leverage so that you can achieve what you want. Maybe for your constituents, maybe for you personally, but whatever it is, I hope they're going to be guided really by their conscience. And less by, yung ang mahirap kasi doon, yung ipagbibili mo yung boto mo one way or the other. Kasi yun nga, yung magtataka tayo kung ikaw ay bumoto last year ng impeachment, tapos ngayon hindi ka naboboto, ano nagbago? Oo nga po. Sa totoo lang, may bagong ebidensya ngayon. Yung kay Madriaga, bago yan. Yung Dalen, bago yan, di ba? Yung mga hidden ill-gotten wealth, bago yan. Walang. So, there are already new evidence right now. So, I don't think hindi naman kung ikaw ay nunggang wala yung mga yan gusto mo nang pinadala mo ng reto sa Senado no walang hearing, di ba? Oo nga po. Yung kaso tapos ngayon ang may hearing, biglang babago isip. Okay. You will have maraming tatanong sa'yo. Maraming dapat ipaliwanag sa bayan. Okay. Prof, ito na, maiba lang ako, huling tanong na lang. Curious lang ako, ano po yung take nyo dito sa 18 Marines na biglang lumutang na lang po? Base sa kwento na narinig nyo, may credibility ho ba kayong nakikita doon sa group? Kasi may mga nagre-retract ka. Sinabi, una, yung kay Laila de Lima, sabi, maleta, tas naging eco bag, parang ganun, or paper bag. Bag na lang. Tapos biglang naging sobre na lang, di ba? Ano ho yung masasabi nyo? Maraming mga butas kasi ang kwento nila. Nangunguna na nga dyan yung sinasabi ni Senator Lacson na 805 billion ang kanilang dinala. Daang-daang libu-libong bubuhat yun. Mismong si Senator Lacson ay very skeptical kasi mathematically impossible. And now, may mga lumalabas na ng mga hindi naman talaga pala doon sa 18 yun, parang 8 ang hindi naman assigned kay Congressman Saldico.
Opo. At meron din yung mga hindi naman pala sila walang ebidensya na sumakay sila sa helicopter. Diba, may mga ganong klase ng mga inconsistency. So I think this is something that parang ako skeptical to a point at yung timing mismo ng kanilang paglalabas. Na itinaon na the day before the People Power anniversary and also, while President Duterte is being tried in The Hague and merong impeachment complaint kay Sara Duterte. It's just too good to be true. All right. Maraming salamat sa inyong oras, Professor Antonio Contreras. Magandang gabi po. Magandang gabi po.